Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng bula, no? Lahat po yan ay mangyayari. It is powerful and effective like a two-edged sword. Ito ang pinapaalam sa atin ng Panginoon. Parang ulan, no? Pag ito, when the rains drop, ang kanyang evaporation ay magtutuloy. Pagka sinabi niya ito sa lupa, ito po ay aakyat sa langit na hindi mawawala ng kabuluhan. Mapapangyari po ang lahat ng salita ng Diyos. Mapapangyari po lahat ng sinasabi niya. Mapapangyari po dahil ito ay buhay. Salita lang, normal salita, hindi lang salita ng tao. Let us declare Isaiah 61:1 and 2. Because the Lord appointed us to preach good news to the poor. He has sent sent us us to bind up the brokenhearted, to proclaim proclaim freedom freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, and to proclaim the year of the Lord's favor, and the day of vengeance of our God, and to comfort those who mourn. For our God is is Jesus, Jesus Christ, our great deliverer. Amen. He is a great deliverer. Come on. Hallelujah. Clap your hands, all you people. Shout to God with the voice of triumph. You can all be seated. May bago po ba tayo? Batiin niyo mga katabi niyo. Salamat nakarating ka. Amen. Sa gitna ng mga pagsubok, bagyo, may bakanting upuan na. Mukhang, nauna na sa baras ang iba. Kami po ay nasa baras, naghahanda na po yung iba para sa ating Holy Week special event. Ang Agi Jumid, ang iba sa atin ay nag-reg na. Do you have our poster? Tayo po yung inatasan ng Lord na mamigay doon, mag-evangelize, mag-share ng gospel, pakilala ang church na we have pala ng kanilang gawain na kulam, na barang, no, naaliyan ng demonyo sa baras. Andun lahat, ano? Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay nandoon upang ipangalat ang salita ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Amen? At napaka-ganda ng topic natin ngayon, kaapektibuhan ng salita ng Diyos. Pinapangaral natin ang salita ng Diyos. Binasa natin Psalms 119:89 to 112. The Word is eternal. It stands firm in the heaven. The Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Do you have your Bible with you? Notebook, ballpen? Yes, at patuloy marami pong gumagaling, lumalaya dahil sa salita ng Diyos sa baras. Meron din tayo sa silangan. Amen. Patuloy sa mahal na araw na ito at magpapalakas ang bawat isa dahil na-apply natin yung salita ng Diyos. Tayo naman ngayon magpapalakas dahil napapansin natin parang walang epekto ang ating pagsasalita, pagpe-pray, ano? Kaya nagpapalakas tayo kung ang mga mangkukulam, mga gagaway, mga albularyo, ay maakyat sa Mount Banahaw, tayo rin po. Report lang muna po para dire-diretso tayo mamaya. Patuloy ang pag-evangelize natin, may mga gifts sa evangelization, sumama po kayo, no? Kung hindi po pwedeng manatili tayo na ganyan lamang, kailangan ina-apply po natin ang word. Nandun po kasi to win souls and make disciples. Communication is vital. Amen po ba? Napakaganda. Communication, katulad dito, pag hindi maayos ang communication ko sa inyo, ay nakakaasar, di ba? Nakakainis pagka hindi maganda ang komunikasyon natin. Kahit sa pamilya, ay mahalaga ang komunikasyon. Pag hindi nag-uusap, hindi tayo nakaka-relate o hindi tayo nakakapag-communicate sa pamilya, iniisip ng asawa, hindi mo na siya mahal. Di po ba? Mayroon ka ng iba. Kaya po tayo, mahalaga ang komunikasyon. Kaya inaaral po ang komunikasyon. Inaaral ang pakikipag-usap. Inaaral ang mic para hindi mag-feedback. Ang pagtimpla. Para hindi maayos. Di po ba? Ano ba gusto nyo? Gulo o away? Gusto nyo kayusan. Amen po ba? Laging kayusan. Kahit sa pamilya po, wag mag-asawa, hindi na nag-uusap, nagpi-feedback. Sabihin na bumabalik sa akin yung sinabi ko. But the word of the Lord will not return void. No? It will accomplish what He has said. Tama example yan, nagpi-feedback. Kung anong sinabi ng Diyos ay mapapangyari. The word of the Lord will not return void and it will accomplish what He has said. Isaiah 55:11.
ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng bula, no? Lahat po yan ay mangyayari. It is powerful and effective like a two-edged sword. Ito ang pinapaalam sa atin ng Panginoon. Basa 55:11. Isaiah 55:11, gayon din naman ang aking mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking ninanais. Amen. Parang ulan, no? Pag ito, when the rains drop, ang kanyang evaporation ay magtutuloy. Pagka sinabi niya ito sa lupa, ito po ay aakyat sa langit na hindi wala ng kabuluhan. Mapapangyari po ang lahat ng salita ng Diyos. Mapapangyari po lahat ng sinasabi niya. Mapapangyari po dahil ito ay buhay. Salita lang, normal salita, hindi lang salita ng tao. Tinuro ko to sa sinabi ng Panginoon. 'Di ba sa video, napanood niyo ba 'yon? Minumura niya yung isang halaman, pangalawa wala lang pero inaharap niya, yung isa pinupuri niya yung halaman o isang hayop o isang namatay po yung minumura niya, nag-dry yung halaman, yung wala lang din, wala rin nangyayari sa kanya, stay lang, walang nangyayari, stagnant siya, pero yung pinupuri niya nagbo-blossom. Alam niyo ba, napanood niyo na yun, sino nakakita nun sa experiment po ang Japan, how powerful is the word is, gaano makapangyarihan ang salita ng Diyos o ang salita. Doon yung makikita, tao pa lang po yun sa physical, no? Gasino pa kaya na ang salita mo o ang salita ng Diyos ang gamitin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, di po ba? Ito po ay mahalaga dahil bumubuhay sa iyo at sa akin. Romans 8:11, ano sabi diyan? Roma 8:11, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan Yes. sa pamamagitan Amen. din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Amen, no? Same Spirit that raised Jesus from the dead lives in us. Your mortal body, through His Spirit, who dwells in you. Palalakasin din ang inyong katawan ng kanyang Espiritu. The word that I spoke to you, John 6:63, ano sabi diyan? 1:663, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo The ay word. Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Yan nagbibigay buhay. Ang salita, these words that I have spoken is life, spirit and life. Namumuhay. Salita pa lang po yun. Salita pa lang yun. Di ba sa Matthew 4:4, ang sabi ng Panginoon? Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds out of the mouth of God. Yung letter, itong word po ito, this is the logos, no? Binabasa natin. It gives us information, history, knowledge, understanding about life. Pero yung nagpa-pop up dito, yung lesson, yung wisdom, yung rema tinatawag, yun po ang nagbibigay buhay. Ano po? Kaya hindi po siya basta salita, kundi ito po ay gives life o buhay. Parang bato. Hindi lahat ng bato ay buhay. Lumalaki siya, lumalago. Naunawaan niyo po? Amen. May buhay na bato. Iyon po ang nagbibigay buhay. Ano po? Please subscribe and like and share our YouTube. No? Napakalaga ng salita ng Diyos, lalo na pag pinapaulit-ulit mo ito. Ito may kakayanan na magbigay ng buhay sa inyong mga katawan, spiritual at physical. Nagpapalakas to, di ba? Ang tanong, bakit ka pinipigilan ng kaaway? Siyempre, para kayo, wag lumakas. Pinapa-cellphone lang kayo ng cellphone, browse ng browse. Kaya ayaw ng Lord na mag-cellphone kayo eh. Ayaw ng Lord ng Bible. Magba-Bible ako, hindi natutokso kayo dyan eh. Hindi kayo focus, hindi nagiging sacred ang pagbabasa nyo. Nadadaya kayo ng kaaway na ililipat kayo sa ibang channel. Pagka sa cellphone kayo nagbabasa, unless na may pang kayo. Kaya mga martial, di ba? Pinasaway natin ang mga nagse-cellphone sa gitna ng gawain. Di ba? Inaalam natin, yung mga martial, pinapanood kayo. Nasa likod nyo sila. Pag natutulog, nakikita ko, sumasamba kayo, yung mga bata natutulog sa likod. Pero pagka oras ng laro, ang sisigla. Pero sa Diyos, wala silang pakialam. Why? Ano nangyayari tuloy? Sila'y talunan, luhaan, pag may problema, iyak nang iyak. Tawanan lang kita. Bakit? Hindi nagbabasa, hindi nag-aaral. Dahil ito ang life, na ba? Ito ang life. Mga bata, natuturuan pa po yan. Hindi kayo lalakas ng sarili ninyong kain. Diba? Man shall not live by bread alone. Ulam, kanin. Kaya ka nangihina.
At mukhang kawawa dahil wala kang pananampalataya. Lahat ng mga nawawala ng pananampalataya tutulog-tulog sa pansitan ay kulang sa energy na nagbibigay lakas ang Panginoon. Amen? Naunawaan niyo po ba? The word I have spoken to you is life. Psalms 91:1. Ang sabi diyan? Awit 91:1, siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan. Kaya pinapaunawa sa atin ang protection, Psalms 91:1, ang protection nyo nasa salita ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. At ang kanyang presensya ay nasa kanyang salita. No po? Upang sa gayon, salita ng Panginoon ay maghari sa inyong puso, sapagkat sa inyong pananalita dito, sa inyong pagdideklara, dito kayo napapabuti at napapaayos. Amen. Pag sinasalita nyo ang salita ng Diyos, it will not return void. Kaya nga minsan, kumakanta, Word of God po kasi yon. Nilalagyan natin ng palamuti. Kung hindi marunong kumanta, tumula ka na lang. Pero Word of God, no? O, bigkasin, memorize mo na lang. Hanggang magrema ito sa puso mo. Kasi ang mundo, nagbibigay din yan ng input sa utak ng mga bata. Nilalason sila ng mga media. Pinapasukan. Kaya ganun sila. Kaya ganun ang mga ugali nila. Kasi mga salita na pinapasok nila sa utak nila. At ito'y pumapasok sa kanilang mga puso. Kasi out of the abundance of your heart, the mouth will speak. No? Nagiging puso na nila ito. Nagiging gawin na. Hindi kasi minemeditate ang salita ng Diyos. Ano? Kung kaya naman, ang salita ng Diyos ay epektibo dahil minemeditate mo ito. Inaalala, iniisip lagi. Kaya sabi ng Psalmist, Psalm 17:15, ang sabi, Psalm 17:15, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita, at sa aking pagising sa piling Psalm mo'y 17:15. liligaya. Amen. Mayroong hinahanap ang mundong ito, di ba? Subalit ang ilan ay hindi maunawaan ang kadahilanan ay mayroon silang hinahanap. Mayroon ba kayong hinahanap sa mundong ito na nais yung masatisfy, but only God. As for me, I will see your face in my righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Nagiging hindi satisfied ang tao o may hinahanap ang tao, kaya po sila hindi satisfied sa mundong ito. Ngunit ang satisfaction natin ay nasa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone. Ito ang guidance natin sa paghahanap ng asawa. Kaya napapahamak tayo. Ito ang guidance natin sa paghahanap ng trabaho. Ito ang guidance natin sa salita ng Diyos sa paghahanap ng negosyo. Kaya nawiwindang-windang ang mga tao sa buhay nila hanggang tumanda na dahil taliwas ang ginagawa nila sa salita ng Diyos. Sinabi na nga Mary first before magbigay ng anak, di ba? Bawal ang fornication, sabi sa Bible. Bawal ang adultery. Bawal. Sige ka pa rin. Andyan ang salita ng Diyos, pero paulit-ulit mong ginagawa, kaya paulit-ulit pa rin ang buhay mo. Mas sinusunod mo ang salita mo o salita ng tao, tibok ng puso mo, kaysa sinasabi ng Diyos. Marami kang hinahanap. If only we are complete. Kung may tatay lamang ako, kung ako'y pinag-aral lang ng magulang ko, kung ako lamang ay matinong pamilya ko, dahil sa kanila, madalas natin sinisisi ang marami. You always point finger sa mga tao, ang Diyos, ang kapwa mo, pero di mo nakikita, tatlo lang nasa iyo. No? Lamang ka pa rin. No? Kaya kailangan sinisisi mo ang Diyos, sinisisi mo ang tao, dapat tingnan mo sarili mo. Ang puwing sa sarili mo. Marami tayong mga tinitingnan o sinisisi, kaya hindi po tayo masatisfied sa mundong ito at hindi kayo masasatisfied kahit kailan. Pakasabi sa katabi mo, hindi ka masasatisfied ng kahit ano sa mundong ito. Pogi, ganon? Gusto mo pogi? O ano gusto mo? Maganda? Anong gusto nyo? Pogi o maganda o faithful? Wala na hong vote eh. Pasensya na kayo. Bihira na po ang vote. Bihira na po yung ganon. Maka-jackpot kayo ng pogi, no? Kaya nga kinanta ni Andrew di ba? Humanap ka ng pangit, ibigin mo ang bihira na po yung ganon. Napakalaga ng faithful. Amen? Faithful na tao, stick to one, di ba? Di ka lolokohin, sasamahan ka hanggang kamatayan, ang sickness and in health, di ba? Magkasama pa rin kayo. Ayun ang gusto ng Diyos at sa atin. Ito'y marapat yung pagtuunan ng pansin sapagkat ang pagiging epektibo ng salita ng Diyos ay marapat na mag-manifest sa inyo. Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Yes. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas Yes, madalas yes. kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito ay tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen, no? Word of God is like a two-edged sword. Magkabila talim. Point, no? May kalabang ka sa likod. Ano? Point.
May kalaban pala dun. No? You can divide the soul and the spirit. Kaya sa deliverance, if you are filled with the Holy Spirit, filled with the Word of God, alam nyo ang salita, matibay ang pundasyon nyo sa deliverance, sa Word of God, lutang talaga kabuuan niya. Pag alam nyo, matibay kayo, naniniwala kayo sa salita ng Diyos, nalulutang talaga siya, na paghihiwalay ang soul and the spirit, yun, talagang sa deliverance, gagamitin kayo. Na magkaiba ang soul, magkaiba ang spirit. Tinuturo natin sa Agedyomi dyan. No, iba-iba. Spirit ay God, angels ay spirit, no? Angels, ano pa? Holy Spirit, yan, bad spirit, pero iba ang soul. Magkaiba yan. Pag naunawaan nyo ang difference niyan, sa deliverance ay magagamit nyo yan. Pag malalim ang iyong pundasyon. Kaya kayo, nakakapag-deliverance kayo, sinasapuso nyo yung deliverance. Malalim ang inyong pundasyon sa salita ng Diyos. Kaya kayo nakakapag-deliverance. Pero pag may doubt kayo, meron kayo, di ba? Nalilito kayo, may doubt kayo, mahirapan po kayo sa deliverance. Ay, totoo ba? Naululutang ba? Di ba? Kaya kailangan sinasapuso ang salita ng Diyos. Parang girlfriend mo, di ba? Sinasapuso mo, minamahal mo ang isang tao. Hindi mo lang siya iniisip, kundi sinasapuso mo na. Iyon ang gusto ng Diyos sa atin, asawa mo o nililigawan mo. Isip ka ng isip at sinasapuso mo na siya ngayon. Amen? Ganun dapat tayo sa salita ng Diyos. Hindi po lang alam mo, dahil wala pong blessing sa alam mo lang ang salita ng Diyos. Lagi mo siyang di ka makatulog sa gabi sa kaiisip. Di ba? Why? Naisasapuso mo na siya ang salita ng Diyos. Sino ba nagmamahal dito? May nagmamahal pa ba? Ikukumpara nyo lang sa pinamahal nyo, ginigiliw nyo. Dapat ganun din sa salita ng Diyos. Dapat ganun din sa Diyos o sa Panginoong Yesus. Iniisip yung simula, and then ginigiliw mo na, minemeditate mo na ang salita ng Diyos. Dapat umabot doon ang iyong pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo po? Amen. Na naintindihan nyo yung meaning ng pagmamahal sa Diyos. Kaya hindi po siya nalilimitahan sa basa-basa lang. Hindi ito paramihan ng verse o chapter o paramihan. Nabasa mo ang buong Biblia pero wala naman ikaw nagre-rema sa iyo. Pag wala kasing rema, there is no change life. Na hindi mababago ang puso mo pag hindi nagre-rema sa iyo ang salita ng Diyos. Magpapatuloy ka pa rin sa dati mong buhay. Why? Hindi mo naintindihan o di mo inuunawa o hindi mo minamahal talaga ang salita ng Diyos. O let us check it. Sino muli may dala ng Bible? Pakitaas. Kung talagang mahal nyo ang salita ng Diyos. Pero ang cellphone, dala lahat. Kaya pakitaas ang Bible. Sige. Yung Bible, dalawa sabay. Bible tsaka cellphone. Pagkumparahin natin. Diba? Ang cellphone, hindi nakakalimutan. Nangangamba pag nawala. Pagising pa lamang, nakapikit pa, hinahanap na. Ang Bible, dun lang makikita nyo na malalaman nyo how you love your cellphone or your Bible. No? Nauna yan, magkatabi lang yan, Bible at cellphone. Pero, sino kaya binabasa niya pagkagising niya? Diyan lang, nakapikit pa lang. Asan na ba yun? Yung pala, nag-alarm. Ang ingay kasi, pastor. Sige. Lusot. Lusot. Pagbigyan. Huwag lang mag-stay. Men? Huwag lang mag-stay na pa doon. I don't know you, no? I don't know what you're doing. Hindi ko kayo katabi sa pagiga, natutulog. Kayo lang. Sinasabi ko lang po, no? Sinasabi ko lang, ano ang ginagawa nyo? Ito'y marapat inyong pagtuunan ng pansin sapagkat ang pagiging epektibo sa salita ng Diyos ay marapat mag-manifest sa inyo. Hindi pwedeng, please church, kailangan, lalo na kayo mga leaders, lakaran nyo o sundin ang salita ng Diyos para magkaroon ng epekto to. Maging epektibo talaga. Kasi kung, sa totoo lang, kung hindi nyo gagawin, ang nakasulat dito, baliwala ang pagpunta nyo rito sa church. Baliwala ang pagdalo-dalo nyo. Baliwala ang lahat ng iyong ginagawa kung hindi kayo naka-align sa salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kahit isang linggo ka pa rito, linggo-linggo ka nagdadasal, pero pag ang salita ng Diyos ay sinuway mo o hindi ka naka-align dito, sabihin na lang natin na sinuway mo, nagkamali ka, pero umalign ka pa rin, you are blessed. Kaya nga sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, ano sabi sa Luke 11:28? Luke 11:28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Naunawaan po natin, blessed are those who hear the word of God and keep it. After you hear, you keep it. You keep it. No? Amen. Sa ibang salita, salin, ano ba yung ibang salita? King James, what do you mean by keep it? Luke 11:28. Ano sabi dyan? Tumutupad, no? Tagalog. Keeping it is, keep it in your heart. Diba? The word that I
hid in my heart, so that I will not sin against thee. The word is thy bread, thy word shall I live. Oh, how I love thy law. The word of God, na po, lahat po yan, batas niya, salita niya, it will keep you going. It will motivate you. It will not discourage you, but motivate you in life. Pag Amen. wala po kayo niyan, di kayo mabubuhay. Diba? Papansin nyo maraming tao yan, luhaan, di ba? Because subat ito'y makita sa inyong pisikal sapagkat kayo ay laging nag-aanilangan sa Panginoon, nag-aalingan kayo sa salita ng Diyos. Hebrews 11:6. Hebreo 11:6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yes, di ba? Without faith, it's impossible to please God. Those who believe in Him must believe that He exists. He exists. Ang tingin natin sa Diyos is just a wishful thinking. Diba? From a distance, no? God is watching us. No! He is near to those who find Him, who diligently seek Him. If you seek Him with all of your heart, na po, nandyan lang po siya. Hindi po siya nawawala. The earth is the Lord and everything in it. Kaya nga alam niya ang mga pinaggagawa mo. Nakokonvict ka. Ikaw ay minsan natatakot sa pag naggagawa ka ng kasalanan. Why? Nandiyan lang siya, hovering over all the earth. Kaya minsan natatakot ka pag gumagawa ka ng masama. Di ba? Hindi tayo nananampalataya na nandyan siya, kaya patuloy tayo sa pagkakasala at patuloy tayo sa ating mga ginagawa. Hindi mo naintindihan, kapatid. Pakisabi sa katabi mo, hindi mo yata naintindihan that God is here. That God is here. Nakikita ka kahit kung magtago ka pa sa loob ng drum. Tumago ka pa sa loob ng drum at doon mag-cellphone, manood ng pornografiya. Nakikita ka niya, no? Kala mo lang yon, hindi. Ang salita ng Diyos ay epektibo sa pamagitan ng pagdaloy ng kagalingan, pagdaloy ng karunungan. Ito ay pagpapalaya sa puso ng tao. Ito ay nagbibigay kalakasan, katatagan. 2 Timothy 3:16-17. Ang sabi 2 diyan? Timoteo 3:16-17. Ang lahat ng kasulatan ay Yes. kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang Yes, sa Lord. pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa Yes, pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Napakalaga ng salita ng Diyos. It is useful for teaching. You can rebuke them, train them in righteousness. Amen? Pakibalik ang 16. For good work. Kaya nga naglalagay tayo ng mga tao, ng mga apostol, teacher, pastor, evangelist, no? Para maging epektibo tayo sa mundong ito. Anong sabi sa 17? Correction, yan 17, 3:17. For good works, 3:17. Malapit na yan, 3:17. Yan. Equip for every good work. Hindi para sa masamang gawain. Tinetrain tayo ng salita ng Diyos para gawin ang mabuti, hindi magsinungaling na magsanungaling. Manloko na mag-scam ng mga tao. Hindi para manloko, magsinungaling o mandaya, magkasala man, o sabihin natin, but to be godly, equip in righteous living, for righteousness exalt a nation. A sin is a reproach. Hindi pwede na managumpay ang isang bayan kung isang mayor o isang kapitan ay sakim o isang taliwan sa salita ng Diyos. Malabo magtagumpay yon. Amen po ba? Amen. Naintindihan niyo po ba talaga? Kaya you pray. You pray for your captain, your mayor. Hindi pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos sa pamumuhay ng tao. Hindi pwede. Pakisabi sa katabi mo, hindi pwede. Huwag mo nang ipilit. Sige po, delikado yung sasalta ng kausap. Kayo mga nanonood, hindi pwede. Nasusundin mo ang sarili mo at gusto mo na masaganang buhay. Mapayapa, gulo ang hanap nyo niyan. Away o gulo. Wala pong kapayapaan yan. Sa ngayon, masaya, maganda, masarap. Saglit na kaligayahan habang buhay na pagdurusa. Pinagpapalit ito ng iba. Mukhang okay sa ngayon, di ba? Kaya nga mga anak ng Diyos, mga kabataan natin, inaan natin na may takot sa Diyos sa mga pinipili. Hindi lang kung sino-sino, na mga babae, lalaki, mga pangasawa. Kailangan ng unang kategory, iyang unang pamantayan mo, hindi tall, dark, and handsome, pero may asawa na pala.
Diba? Hindi mo, walang takot sa Diyos. Kailangan may takot sa Diyos. Ang gusto mo lang, ikaw, masaya sa simula. Magandang tingnan. Pero sa dulo ay kapahamakan. Paulit-ulit lang yan. God cannot be mocked. Whatever man sow, he shall reap. Ganito, kung kaya't ang sino mang nanatili dito sa salita ng Panginoon, ay lalong lumalakas at habang inyong paghihintay ay kayo po ay nanatili rito, kayo ay naaayos. Ang katotohanan ay masakit. Truth hurts, no? Pero it will satisfy you. It will nurture you or it will make you grow, progressive, productive in life. Masakit tanggapin, no? Mahirap kalaban ng puso. Kaya nga sabi ng Lord, love me, love the Lord thy God with all of your heart. Hindi ang katabi mo, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang kung sino-sinong minamahal mo. If you love me with all of your heart, then you will find the right guy for you, the right business for you, the right person or the right career path for you. Amen po ba? Parang malungkot kayo. Bato-bato sa balani, tramaan ay bukol. Parang hindi seryoso kayo sa araw na ito. Truth hurts, no? Pero it will mold you. Sinasabi ito ng Panginoon sa inyo upang sa gayon ay manatili kayo sa kanyang salita at hindi lamang kayo madala kung ano-anong aral at katuruan mula sa mga panlabas dito sa mundo, kundi ay magsimula talaga sa Panginoon ang pundasyon ng inyong mga ginagawa ay ang kanyang salita. Ephesians 4:14. Ano sabi doon? Efeso 4:14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Amen. Pagka kayo ay puspos ng salita ng Diyos, hindi kayo matutos and pro ng mga aral, di ba? Kulto yan, huwag kang pupunta dyan. Hindi ka kasi umati ng agidumid eh. Wala ka tuloy pundasyon. Atin na nga ako para tumibay ang aking pananampalataya sa inner healing deliverance. Nagpapatanggap sila ng mga kaluluwa. Bakit wala ka bang kaluluwa? Parang ganun no? Ang problema, lumabas yung kaluluwa. Di ba? Anong pundasyon natin dyan? Salita ng Diyos. Nandun yan, tinuturo dahil medyo advanced yan. Only spiritual things discerned by spiritual people. Ang necromancy po ay consulting to the dead. No, ayan po necromancy, bawal po yun, pinagbawal. Kaya pinagbabawal ang necromancy because they consult the dead, no? Obsolete na po ang kanilang mga aral, di ba? Computer age na po ngayon. Yung mga ancestor nyo, hindi niya alam pindutin yung cellphone nyo. Mas i-google nyo na lang, tanong pa kayo ng tanong sa ancestor nyo. Just Google it, just a little bit, no? Tanong pa kayo ng tanong, ayun nga lang, nasaan nakatago ang kayamanan. Andito mga propeta, saan ang baol? Nagtatanong pa kayo sa mga ayun po yung bawal, consulting the dead. Pero talking to the dead, kinausap ni Jesus Christ, si Elijah at Moses. Normal po yun. Nasa Bible lahat yun. Kaya kailangan i-meditate nyo ang sinasabi sa salita ng Diyos. Babasahin nyo to, dili-diliin nyo, para hindi kayo naloloko ng mga aral sa labas. Kasi pag may doubt na dyan, nagkakaroon na kayo ng confusion, hindi nyo na ito maisa sa kabuhay. Kasi what you think in your heart, so is He. Maniniwala na kayo susunod doon, sa puso nyo na, and your body will follow it. Whatever you mind conceive, your body will follow. Yun na. Kasi kung mahirap lang ako, wala akong pera yun na. Hindi ka naggagalaw dahil ang isip ng utak mo, wala kang pera. Kaya ikaw ay talagang mabubuhay sa mundong ito, walang pera. Kasi iniisip mo ganun. Pero pag iniisip mo, yayaman ka, makakatulong ako sa kapwa ko, yan, gagalaw din ang katawan mo. Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kaya delikado po yung mga sinasamahan Nako mga losers. Huwag kayong sumasama sa mga losers, tambay. Malamang addict, susunod kayo, addict na rin kayo, tambay. Ang buhay nyo. Kaya napakalaga na association bring impartation, sabi sa Corinthians. Tell me who your friends are, may kasabihan tayo. And I will tell you where do you live, di ba? And I will tell you who you are. Kung sino kaibigan mo, magiging ganun kayo. Kaya napakalaga sumama sa mga anointed people. Amen? Amen. Ano kaya mangyayari sa inyo? Anointed din kayo. Amen? Amen. Amuyin mo katabi mo. May amoy na ba? Tawag diyan, anointed. Napakalaga na mga holy people or righteous people of God, sinasamahan nyo. Kung mga adik-adik, mapapangasama adik-adik din. Nasasayahan kang kasama sila. Malamang habang buhay, kasama mo siya. At ikaw ay magdurusa.
Napakahalaga ang word ay maging epektibo sa atin if we align in the Word of God. Ito ay lagi niyong ilagay sa inyong mga puso at iukit sa inyong mga isip sapagkat ito ang inyong magsisilbing gabay. Proverbs 3, in necklace, diba? Around your neck, ilagay ang salita ng Diyos. Lagi niyong ilagay sa inyong mga puso, iikot sa inyong mga puso. Mahalaga na maunawa ninyo na ito ay manual ng inyong buhay. Diba? Manual ito ng inyong buhay. Hello? Do you want an effective life? Hello? Gusto niyo ba na epektibo? Lalo na kayo, deliverer. I-apply nyo po. Gawin nyo. Mag-tice kayo mga bata. Bili kayo ng bili ng kung ano-ano. Pero pag oras ng giving, wala kayong mabigay. Lahat. Ang gusto nyo, makuha. Makamtan. Pero pag oras ng giving, wala kayong may bigay. Diba? Nakakalungkot. Practice giving. Talagang i-apply nyo sa mga anak nyo. Gasino kahit 10 piso, at least napapractice ang sarili mo na hindi ka maging greed. Tama po ba? Ang mga anak nyo natututo magbigay. Kahit pera nyo, wala siyang pera, bigay nyo. Ganyan yung mga anak ko eh. Sigla, sila siya, tinutulungan ko yan. Mamagbigay, o bigay mo, offering natin. Para pagpunta na sa harap, nasasanay na sila. Train up the child the way they should go. Para hindi na makalimutan ang mga practice na yan. Dahil pagka madamot kayo, no, paalala sa inyo, huwag niyong binibili ang tithes nyo. Maghihirap kayo ng ganyan. Hayaan niyong ilagay sa kawan, sabi sa Proverbs 3, huwag niyong ibili ang tithes nyo. That is not biblical, no? Bibigay ko ito sa kanya, ganyan. Sabi sa Bible, ilagay sa kawan. Bahala na po. Yung offering po ang pamigay nyo. Pero ang tithes, wag. No. Nag-uusap kami nung isa ko mga born again din. Ginawa ko ka rin kasi minsan yan eh. Dahil walang mic sa church, binili ko ng mic. Hindi po siya biblical, hindi po siya walang blessing naputol po ang blessing sa ganong style. Bakit yung binibili? Nangihinayan kayo, baka hindi mapunta sa gusto nyo mangyari sa church. Diba? Bakit nyo binibili? You are not obedient talaga sa Word of God. Bakit nyo binibili o ginagamit? Kasi hinala ka, baka ang management, ang church, ay kung saan lang gastusin. Bakit nyo binibili ang sarili nyo? Hindi kayo nagbibigay sa Diyos. You're giving to what? Sa person, sa tao. Kaya give to God. Give sa gitna, bahala. Problema na ng management yon kung saan namin gamitin. Marami tayong priority. First things first. Pero sa leadership, pero wag na kayong makialam doon. Kung gusto nyo, sumali kayo sa meeting para malaman nyo kung saan napupunta mga pera at mamoblema na din kayo. Kung gusto nyo mamoblema, sumama kayo sa leadership. No? Pero kung gusto nyo tamihimik na buhay, magbigay na lang kayo. Choose. Life is a choice, no? Choose life, no? Ang tanong lagi ko sa kanila, tatagal ka ba sa leadership o tatanggalin ka na? No? Patigasan dito eh, patagalan, patatagan. Because this is a service for the people, no? Paglilingkod sa bayan, hindi po to better process ang pagsunod sa Lord. Ito po ay talagang pagtulong sa kapwa, pagtatagni ng mga pagtarya ng mga pera, pagsasaayos ng buhay. Kahit ako po nagbibigay dito para tumakbo po ang gawain ng Panginoon. Sa Lord ako nagbibigay. Sa Lord, di ba? Dapat sa Lord ka nagbibigay para siya magbe-bless sa'yo. Pag sa tao, pagka may nakita kang mali, ayaw mo na magbigay. Ayaw mo na kasi may mga nakita kang baka saan napunta lang yung pera sa church. Ayoko na. Kaya napakahalaga sa Lord tayo nagbibigay. Amen? No string attached. Hindi tayo tumitingin sa balik agad nito. No? Meron ba kayo tinagdanim kayo tubo agad? Walang gano'n. Magic ang hanap nyo. Tayaan nyo na lang sa loto. Baka tumubo agad. Wag na rito. Lagi nagtatanim ng onti lang yan. Bambihira, milyon hinahanap mo. 10 piso taya mo. Ano ka? Siniswerte. Kahit sa multiplication ng langit ng ng 10 piso o 1 million hangangad mo, manigas ka. Ang nagtatanim ng kaunti ay umaani ng kaunti. That is biblical. Mag-expect ka ng marami, ang tinatanim mo onti. Ang nagtatanim ng marami ay umaani ng madami. Desire, siya rin nagbibigay of seed to the sower. Ha? Desire yun, makapagbigay ka ng malaki. Wala nga ito lang kaya ko Start small, amen? Mag-pray ka ng makontento ka kung dyan, magiging mapagpasalamat. Kung ibigay ng Panginoon mas malaki sa'yo, ibigay mo. Madali kasing ibigay pag di pa hawak Pero pag andyan na, naku po, nauna sa SM, no? Madali mangako sa Diyos pag hindi mo pa hawak. Kahit buwan, ipapangako, di ba? Susungkitin ko ang buwan, masunod. Sagutin mo ko lamang, di ba? Lahat ipapangako. Pati mukha nyo, ipapasimento ko. Diba? Mga politiko. Lahat, ipapangako yan. Iboto nyo lang ako. Nung nakaupo na, paktay na. Ubos sa mga pera nyo.
Binayaran sila lahat. Walang paluging negosyo. Lahat ng ginastos nila ay sisingilin niya bago siya ibalik sa inyo. Tumakbo siya dyan na politiko, di ba? Maraming gastos dyan. Ano kayo? Siniswerte? Ibabalik niya yon sa mga pinag-utangan niya na nagpanalo sa kanya. Huwag kayong umasa sa tao, sa mayor, sa kapitan. Umasa kayo sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Pinanggagalingan ng lahat. Amen? There's no shadow. Every good thing comes from above and there is no shadow of turning. Lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Lahat ng mabubuti. At iyon ang plano ng Diyos sa atin sa ikabubuti mo, anak. Huwag ka nang ikabubuti mo yan. Huwag mo nang ipilit ang mali. Sa ikabubuti mo ang gusto ko. Ito'y lagi niyong ilagay sa inyong mga puso at iikot sa inyong mga isip, sapagkat ito ang iyong magsisilbing gabay. Mahalagang maunawaan ninyo na ito'y manual. Amen? Sa mga parating pa, pinapatalas kayo ng Panginoon patungkol dito. Mula noon hanggang ngayon, ang mga lingkod ng Panginoon ay kanyang binibigyan ng direksyon sa pamagitan ng kanyang salita at dito sila naayos. Amen po ba? Sa salita lamang ng Panginoon, napapasunod niya ang matigas na puso ng isang hari at nababaling niya paningin ng sino mang naguguluhan. Kaya nga lagi sinasabi ko sa iyo, huwag kayong pabulag kay Satanas. Dinadaya lang naman kayo nito. Mukhang maganda, di ba? Pleasing to the eye. Yung pala, kapahamakan ang dulot ito. Ganito kapangyarihan ng salita ng Diyos sa inyong mga buhay patungkol sa pagiging kaapektubuhan ng salita ng Diyos ay mahalaga na ito ay inyong gawin, inyong isagawa at inyong lakaran. Walang exempted dito. Mga pastor o mga miyembro, tagalinis ng pinggan dito, pag hindi mo ginawa, walang mangyayari sa iyo. Patungkol sa kaapektuhan ng salita ng Diyos, ito'y mabisa at nagbibigay ng kalayaan sa isang tao. The truth will set you free. Amen? Kung kaya naman ito'y ipaparanas ng Panginoon, amen, sa bawat isa sa atin, upang sa gayon ay inyo pang makilala ang Panginoon sa inyong buhay. Are you excited for that? Ipapakilala niya ang salita niya that will not return void. Amen? Na totoo ang salita niya. Mapapanindigan. Lagi kayong manatili rito sapagkat dito hinuhubog ng Panginoon ang kanyang lingkod. Your faith is being molded sa kanyang salita. For without faith, it is impossible to please Him. Kailangan mahubog ang faith mo upang sila ay maging mananampalataya rin dahil sa iyo. Because you have faith. If you have nothing, you can give anything, di ba? Sa mga tao. Kung wala kayong faith, hindi nyo pwedeng sabihin sa ibang tao na manampalataya kayo, sumimba kayo dito. Alam nyo, mag-ano kayo, ganyan. Kung kayo mismo walang faith, malabo nyong ma-encourage ang iba na magkaroon ng faith. Tama po ba? The word of the Lord is like a two-edged sword. It is powerful and effective, like a two-edged sword. Ito po ay totoo. Once you experience it, others will also receive that spirit na sila ay mapapangyari din sa buhay nila na buhay ang Diyos. Kaya meron kang testimony, meron kang patotoo. Hanggang ngayon, wala kang patotoo. Why? You are not ginagamit ang salita ng Diyos sa buhay mo. You are not exercising your faith. Kaya wala kang patotoo sa mga tao. Kung meron man, obsolete na rin. Ang tagal ng panahon. Alam mo, nung panahon ko makabataan ako, nanalangin, lumuluhod. Ano ka ngayon? Anong ginagawa mo? Laos ka na. Hindi ka pa rin nagbabago. Hasain, pakasabi sa katabi mo, hasain mo naman, kapatid. Hasain mo naman. Pumupurol ka na yata ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Ganun lang ang buhay. Ipanalangin po daw natin sa hapong ito, tanghaliang ito, na makasunod ang bawat isa sa salita ng Panginoon. Lord, makasunod po ang kapatid ko sa salita mo. Sige, ano nyo ang kapatid mo? Tapikin nyo, Lord, makasunod. Come on, left and right, makasunod. Para wag po siya mapahamak. Ito yung nagbibigay ng kapayapaan sa inyong isip. Sino ba nagugulan ng isip dyan? Anong gagawin ko? Ito yung nagbibigay ng kapayapaan sa inyong mga puso. Sinong mamahalin ko? Ang dami nila, si Aida Barcelona o si Pe. Mukhang meron na akong love at first sight. No? I think I in love with you. Lagi na lang bang ganon? Kung kaya naman ang mga kaapektubuhan ng salita ng Diyos ay sa inyong buhay ay malaga at ito ay ipapaunawa sa atin. Ano ang hadlang? Ang mga hadlang kung bakit ito hindi naunawaan o hindi kayo naging epektibo patungkol dito sapagkat hinahadlangan ninyo ang inyong sarili. Sarili mo. Puro demonyo. Karga ko kasi ayaw akong pakatin sa taas eh. Ayaw ko pa simbahin.
Yung karga mo, mahiya ka sa balat mo. Ayaw akong pagbukasin ng Bible nung karga ko. Mas malakas pa siya kaysa sa'yo. Laban na talaga kami. May sapi, di ba? Sarili mo. Pakasabi sa tabi mo, sarili mo. Ano sabi sa James 1? Pakibasa. Paano tayo natutukso? James 1? James 1:13. Basa 13. James 1:13. Huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Yan. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong 14, gulang ay ano yan? 14 ba nagbubunga yan? ng kamatayan. 14 and 15 po. Oo. 14, di ba? Anong sabi dyan? Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay Nagpapatangay. sa kanyang sariling Di ba? pagnanasa. Salita pa lang, tangay. Di ba? Nagpapatanga. Ay! No? Nagpatangay ka eh. Hindi po, sinisisi natin minsan ang demonyo, no? Lagi na lang, no? Si Satanas niya, dapat sinabi ko, di ba? Minsan kumakanta lagi, ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Yan ang kanta ni Satanas. Hindi po. Kayo po minsan yon. Lagi. Nagpapatangay kayo at nagnatangay nga kayo. Ano sabi doon? Grown up, gives sin, and nagkakasala kayo. Ano pa? Ang kasalanan sa hustong gulang ay Hustong gulang, nagbubunga 9 ng months, kamatayan. Nagbubunga. Birth into sin. 9 months talaga. Yari na. Conceive, gives birth, no? Talaga naman, di ba? Tama ba yun? Totoo ba yun? Nagpatangay ka eh. Yung tao, kaya nga, ano sabi doon? Fully grown up. Kung fully grown up, bring forth death. Kaya iba nagpapalaglag. Kasi hindi niya matanggap. Patay talaga, no? Pero dahil kaya natutukso, nagpapatangay ang bawat isa. Tama po ba? Napatangay. Kaya huwag yung sisihin lagi sa Satanas. Na po, huwag yung sisihin. May kasalanan ka rin doon. Kaya lahat yun yan. Sa pera, sa ano bang kasalanan? Puro na lang sex kasalanan natin. Nepalites ba kayo lahat? Ano ba? Pera? Saan pa? Ano ba? Puro na lang Diba? Natutukso ka sa pera, kinukupit mo. Ano pa? Mga kasalanan ginagawa ng tao. Sa fame, sa authority. Diba? Sa position. Pagka tayo ay nagpatangay dito na may power ka, abuse of authority. Inaabuso mo ito dahil may nasa position ka. Ikaw may kasalanan niyan, kaya naman inaalis ka ng mga taong bayan o sino man. Kaya naman mahalaga sa inyong pakikinig sa Panginoon ay maging suko kayo upang maunawaan talagang pinapasabi ng Panginoon. Maging suko kayo. Amen. Para hindi po mahadlangan, suko lang po. Para sa mga walang unawa at hindi handa, ito ay nagiging parang baga sa kanilang mga ulo at hindi nila maintindihan ang kanilang mga nararamdaman. Kung kaya't mayroong mga taong nagre-retaliate kapag naririnig nila ang salita ng Diyos. 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang ng mga sa paraang espiritual. The word that I have spoken to you, sabi ni Jesus, is life, spirit, and life. At ang salita ng Diyos, hindi nyo dapat inaalam to sa flesh or sa carnal mind. Halimbawa, pag iniisip nyo ang blessing ay pera lang, you are in a carnal state of mind. Hindi spiritual. Pag iniisip mo na ang bagay ay ang blessing ay puro pera-pera, hindi mo naintindihan na ito spiritual. Ang labanan ay nasa spiritual. Ha? Ayan ang indikasyon na nasa physical kayo. Kaya, di ba? Lumalabas kayo rito sa physical at inuunawa nyo sa spiritual, maintindihan at naunawaan natin na ang lahat ng bagay pala ay nagsisimula sa spiritual at naunawaan mo ang salita ng Diyos through spiritual. Spiritual po lahat ito. Hindi ito maunawaan ng physical mind. Diba? Kaya nga tuturo natin sa Agijumid ang ating spiritual mind. Kailangan mag-function ang iyong spiritual mind to discern spiritual things. Kaya katalunan
Lalo-lalo you are in the state of the carnal mind. Hindi mo maintindihan that you are spiritual being. God is a spirit. Those who worship Him must worship in the spirit din. Hindi ka pwede kanta ng kanta lang. Awit ka ng awit na kabisado that you need to worship in the spirit. Hindi ko mo tahimik ang tugtugan, banal. Pagka malakas ang tugtugan, demonic na. Hindi po ganoon. Minsan masaya ang tugtugan, naiyak ka. Ganoon ang spirit, di ba? Natatouch ka ng spirit. Joyful. Ba't ka umiyak, kapatid? Ewan ko ba? Ang saya ko. Ha? Ang saya ng tugtog, naiyak ka. That is a worshiping in the spirit. Because the God touches your heart. Buhay ang Diyos. Kinakausap ka. Tigil nyo yung tugtog. Tigil mo natin. Nadadala ako. Ang saya-saya, kapatid, sumayaw ka. Mag-celebrate ka. Because the Lord is victorious. Amen? Tagumpay ang Diyos sa buhay ko. Kaya kahit masaya ang tugtog, naiyak ako. God is a spirit. We need to worship Him in the spirit. Ipanalangin po ninyo na mailagay sa puso't isipan ang bawat isa ang magkaroon ng uhaw sa salita ng Panginoon at mailagay sa bawat isa. Psalms 42:1. Magkaroon ng uhaw. Awit 42:1, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. As the deer panted for the water, so my soul longeth after you. Kailangan ganun po tayo. Alam niyo, uminom ang usa pag na, diba? Talagang sobra sa uhaw, diba? Kung makalik ng tubig sa batis, ay talaga namang matindi. As the deer panted for the water, so my soul. Dapat ganun po ang natin. Diba? Dapat ganun tayo kauhaw sa Diyos. Ha? Dapat ganun tayo kauhaw sa salita niya. Diyan kinukumpara ang dapat nating gawin everyday. Wala, isigulaki. Come what may, Lord, pikit pa. Gaganon niya pa. Saan tumama yung kamay niya? Yes! Judas hung himself. Ha! Kaya marami nagpapakamatay eh. Ingat kayo sa ganon. Ingat kayo sa mga paghuhula. Gusto nyong gawing bertud, no? Aghimat ang salita ng Diyos. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Do you want to be prosper, amen? And successful in life? Good success, amen? There is bad success, no? Hindi lahat ng pera ay success, no? Successful in life. Maraming pera pero wasak ang buhay, no? Gusto ng Diyos prosperous and successful. Kahit kaunting pera pero payapa, di ba? Masaya ang pamilya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya kailangan umalain ka na sa Word of God. Amen? Pakasabi sa katabi mo, sa bisita mo, dala mo, umalain ka na sa Word of God. Amen? Kailangan nyo tulungan ang inyong mga sarili. Kailangan ninyong pumili lagi na ito'y mailagay sa inyong mga puso at yung maging laman ng inyong mga isipan. Ang bawat desisyon nyo ay makarunungan ay mula sa direksyon ng Panginoon. Hindi kayo basta gagalaw ng kayo lamang. No? Hinihintay niyo dapat ang inyong salita ng Panginoon upang kayo laging magtagumpay. Ang salita ng Panginoon, may confirmation sa Word of God. Laging mayroong sinasabi, katulad nito, nasa Quezon kami, Punta Marikina, may salita ang Diyos. Hindi ako maging katulad, hindi ako makakagawa ng katulad nyo kung hindi kayo aalis dyan sa Quezon o sa lugar na yan, na yung pinanggalingan, di ba? At maraming ginagawa siyang ang Diyos na deliverer. 40 na po ang halos 40 above na po ang naka-reg, di ba? Ngayon, nais maglingkod sa Panginoon. All over the Philippines, may Cavite tayo. Ang Pangasinan, magbabiyahe na. Davao, we pray na matuloy na. Medyo mahal ang Davao, pero pray for them. Makarating. Kayo, dito lang sa Marikina, hindi kayo makapunta. Patawarin kayo ng Diyos. At ang congregation sumagot. Siya nawa. Amen. Kung hindi po kayo titibay ang pundasyon nyo sa deliverance na to, sa inner healing and deliverance, mapag-iwanan po kayo. And I don't want you to be like that. Gusto ko kayong pray for them. Hindi. Pagka kasama, titingnan ko kung kasama siya, tsaka ako sasama. Naku po! Wrong foundation. Hindi nyo masabi ang inyong gustong sabihin. Kaya mag-thanks ka na lang. Ha? Mga kapatid, tapos na po tayo. Ano sabi? Hintayin ninyo ang kanyang pangusap upang hindi kayo magkamali. Sapagat madaming lingkod ng Panginoon na sumuway katulad lamang ni asawa ni Lot, diba? Dahil sa kakulangan ng pagsunod ay napahamak siya. Lumingon siya, sabing wag nang lilingon. Hanggang ngayon po, naging batong asin sa lugar ng Sodoma at Gomora. Sabing wag lilingon eh. Ayon sa pag-aaral, hindi lang siya basta lumingon. Siya po ay nag-desire sa kanyang puso
na sayang ang mga pinagpagalan ko. Sayang na sayang lang. Sayang lahat. Parang yung puso niya, hindi lang sa paglingon, yung puso niya ay nang hinayang sa mga naiwan niya kaysa mag-move forward. Sabi ng God, dumiretso ka lang, ako bahala sa iyo. Ililigtas ko kayo. Huwag lang kayong lilingon sa kahapon. Diba? Karaniwan ng mga anak ng Diyos, mga tao, tumitingin sa kahapon. Accomplishment from the past, galing niya sa past, di ba? Hindi nyo na kayang ibalik ang kahapon. Kahit kanina lang naubusan ka na ng ulam pagkain ng kapatid mo, wala na yun. Kumain ka na ng tanghalian, di ba? Ang anak ko, pinubusan nyo ko, no? Almusal. Dodoblehan niya ang tanghalian niya, almusal at tanghalian. Huwag na, hindi na lunch na tawag doon, hindi na breakfast din yun. Kaya kumain ka lang dyan. Huwag mo nang isipin na almusal yan. Kasi hindi nyo na pwedeng ibalik ang umaga. Amen po ba? Tanghali na talaga. Kumain ka na lang. Isipin mo, lunch yan. Ha? Kahit doblehin mo, kahit anong gawin mo, lunch pa rin yan. Amen po ba? Naunawaan niyo po? Naunawaan. Kasi mahilig tayo ang mga tao bumalik sa kahapon. Mga failures sa kahapon. Hindi! Sinaktan niya ako. Gaganti ako. Hindi ka ngayon maka-move forward. Hindi ka na makapagbagong buhay. Bumabagal ang isang Kristiyano kapag hindi nasusunod. Ito po ay bumabagal at natili ang estado ng kanyang buhay sa kasalukuyan kapag siya ay hindi natututo. Grade 1 pa din ang tinapos mo. No read, no write pa ako. Ha? Ganun ka pa din Hindi ka natututo, grade 1. Hindi ka mag-level up. Ngayon, leveling up na naman tayo. Nasaan ka na? Hindi ka natututo. Sinabing wag na. Wag yan. Tigilan mo na yan. Psalms 103, 8-11. Ano sabi dan? Psalms 103-11, si Yahweh ay mahabagit, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niya ang galit. Hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway, kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen. Doon tayo magtatapos sa verse na ito. Kayo dapat bumabad at manatili sa Diyos sapagkat mahiwaga ang Panginoon at hindi ninyo basta maabot ang kanyang karunungan as far as east is from the west. Ang kanyang kaisipan, kaya't mapagkumbaba kayong lumapit sa Kanya upang malaman ang kalaliman ng spiritual at matutunan ng kanyang itinuturo sa inyo. Batang-bata ka pa, akala mo na alam mo na ang lahat sa mundo. Hindi pa po kayo, wala pa po kayo sa kalingkingan ng karunungan ng Diyos. Hindi pa kayo bumubuhay ng mga patay. Kilalanin niyo pa ang Diyos. Kilalanin niyo pa siya ng husto. Bumabad kayo sa Kanya dahil may tinuturo siya. Hindi lamang dito, di ba? All things is working together for your own good. Lahat sa universe na to ay nakatuon sa iyo ang Diyos para mag-connect. May pre-plan ang Diyos sa iyo kung nagtitiwala ka sa Kanya. May maayos na plano siya. Lahat po yan. Kaya niyo ba yon? Planuhin ang lahat para sa ikabubuti mo. Lahat yan. Future mo, mapapangasawa mo, karir mo. Inaayos niya yan. Ngayon pa lamang. Alam niyo ba, inayos na ng Panginoon ang aking finances noon pa na hindi ko akalain na ako ay maglilingkod. Dahil alam niya, mahirap maglingkod, anak. Alam mo naman, ang mga tao, kahit luwa na dila mo, hindi pa rin magbibigay ng tithes and offering nila. At naranasan ko yan sa mga pastor na kakilala ko, kaya ayoko nga maging worker Kaya hinanda niya na pala noon pa. Binigyan niya ako ng sariling income para magpatuloy ang gawain at turuan ng mga tao. Hindi para maging tamad, kundi pagpalain at makita nila na ang pagpapala ay galing sa Diyos. Amen. Marami nagaling lang ang salita ng Diyos. Ito nga, sa finances natin, nakikita ko wala pa talaga nagtatites. Kung meron man, konti pa lang. Wala pa talagang nagtatapat sa Diyos. Barya-barya pa lamang. Doon pa lang nakikitaan mo na ng panampalataya mo sa Diyos. Naaalam mo, hindi naman totoo yan. Sinasabi ni Pastor, Bible, wala. Hindi naman ako pagpapalain, ba't ako magbibigay? Ganon ang inyong pinoportray sa inyong mga galaw, kilos ka lang. But when you believe sa Word of God, sacrificial giving is there. Talagang, alam ko, God gives seed to the sower. Amen? Talagang ipagkakaloob niya, seryoso ako sa part na ito. Ibibigay ko ang para sa Diyos. Dahil alam ko siyang pinanggagalingan ng lahat. Hindi ko gagastusin ito. Ang Panginoon po ay mabuti at siya ay mababang loob upang kayo ay turuan. No?
Ipanalangin nyo ang mga dadalo bukas tayo ngayon ay sa gawain din this week. Ang paghahanda para sa paparating na gawain. Maghanda po tayo. Be excited as the deer panted for the water. So my soul. Alam nyo, God will meet you in the point of your need. God will meet you sa design ng iyong puso. Pero kung pawardi-wardi lang kayo, you do not love Him, isigo-laki kayo, no. Don't expect that God will meet you. Wag na kayo. Sayang lang. Kung ngayon kayo naman, nagbayad, nagpunta, please, no? Focus. Ano yun yung mga tao na andun din? Mag-focus po talaga tayo because this is a special week para sa bawat isa. I-desire nyo, this is a leveling up of your faith. Talagang pagpunta nyo doon, I don't want anybody looking around, playing, may time to jogging, umaga. Please be serious. Tama na po yung mga ginagawa nyo noon. Pinagbibigyan ko lang kayo yung mga unang bago tayo doon. But this is a serious stuff na talaga ang ating ginagawa doon. It's a matter of life and death. Yung iba, pinapupunta natin, walang registration. Hindi na po ganun ngayon. Talagang ang pupunta lang ay may mga registration. Bawal na po ang awa, no? At magkikwentuhan lang kayo doon. Bawal na po ang pasang-awa o mga tao. Mga bata, ilagay natin kwarto sa likod. Looban ng Panginoon magawa doon. Hindi pa kalat-kalat. At pag-pray po natin, may mga anak, sila po ay talagang may mag-alaga sa kanila. Ha? Yung mga willing, kahit may anak ay makapunta pa rin at maalagaan sila. Marshals, Ashret, tulungan sila, no? Teacher, kung kailangan para ma-iraos natin to ng nakakonsentrate sila, nakapokus sila. Thursday, Friday, ha? Para okay ba yon? Magtulungan po tayo. As one family, magtulungan tayo, mag-level up kayo, or else, same pa rin kayo ang buhay nyo. Ganun pa rin. Ang anointing na ibababa sa atin ngayong karunungan sa salita ng Panginoon. Are you excited? Nagkaroon ng karunungan? Maunawaan nyo talaga, magrema talaga sa inyo. Sige, can we all stand? Pray na tayo. Pray. Be serious in your life. No, ang mundo ay napapahamak. Sila po ay napapariwara. Ang mga kabataan ay napapariwara. Na po, sila po ay come and go, di ba? Iba nandito, ang youth natin, ang onti pa rin nila, walang nag-care group, no one cares, no? Ang buhay natin, ganun-ganun din, paulit-ulit. Do something new. Do something new, Lord, in our lives, sa ating pamilya, sa ating buhay. Maging seryoso kayo sa ministry nyo. Kundi mapapag-iwanan po kayo, pasensya na kayo. Kasi nagle-level up sa finances, nagle-level up ang mga anak ng Diyos sa skills, knowledge, understanding, sa deliverance. Pag hindi po kayo sumabay, papag-iwanan po kayo. Sa gifts nyo, nagle-level up yan. Pag hindi po kayo sumabay, binabalaan ko kayo. Mapag-iiwanan po kayo. Do something new, Lord, in my life. Do something new, Lord God. Sa buhay po namin, Panginoon, maunawaan po talaga namin ang buhay, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, pray. Pray po na babaan tayo ng karunungan sa salita ng Diyos. Maunawaan natin. Pag naunawaan natin ito, ay bibigay din natin sa iba ang kahulugan. Sa mga baby Christian, sa mga bagong panganak pa lamang, kaya kayo dapat mag-mature upang may maipakain kayo. May maipakain kayo sa mga tao, sa mga baby Christian. Amen? Pray. Say, pray for yourself. Pray for left and right. Pag-pray nyo katabi nyo. Pag-pray, makaroon ng karunungan. Pray. You cannot give if you don't have. Ask the Lord to give you.